Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ha? Meron hong hamon dito kay Mayor Benjamin Magalong. Pasadanon nating mabilisan ito, ha? Ito mga kababayan, ang banat ho nitong si Kong Hun appear before the House and substantiate your claims. Patuloy ang paghihimo kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na humarap sa investigasyon ng Kamara hinggil sa mga anomalyang flood control projects. Ha? Pinakahuling humamon kay Magalong si House Deputy Speaker J. Kong Hun. Naku, itong si J. Kong Hun talaga, oh. Hinimok din niya ang alkalde na maglabas ng dokumento para sa cross-examination ng House panel. Anong cross-examination? Anong examination? Yung baha, yung mga falsifikadong flood control, yung mga pumping station na hindi gumagana. Ha? Yun ang i-examinate nyo. Huwag niyong examinate yung mga dokumento ni Magalong. Alam niyo anong i-examinate niyo? Examine niyo yung yung mga ghost project. Hanapin niyo. 'Di ba? Yung mga examine niyo. Mga walang hiya kayo. 'Di ba? Ganun lang naman ho yun, mga kababayan. No. Bring the project list, procurement papers and disbursement records. Put the PAC under oath. So we can separate rumors from wrongdoing and act on the evidence, aniya. Kasalukuyang wala pang inanunsyo kung kailan sisimula ng Kamara ang nasabing pagdinig hinggil sa issue. Huwag nyo na kayo anak ng towa. Huwag na po tayong umasa dyan sa House of Representatives. At kung ang hahamon dito kay Mayor Benjamin Magalong, itong si J. Kong Hun, naku, wag na lang, di ba? Una sa lahat, wala akong kredibilidad yan. At isa ho yan doon sa mga nasa listahan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dati. Diba? Nasa listahan yan eh. Oh, listahan ng mga noisy. Eto, dito na ho tayo kina Ma'am Sash at Ma'am Joey. Game. Ano masasabi mo, Sas, na nagtatawag na sila ngayon ng independent body to investigate the flood control project? Ay, sinabi ko na nga sa'yo, isa lang ang solusyon dyan. Kapawag ano lang, for the purpose na, civilian military junta. But will they do that? Firing squad. No, dapat retired military, no? Retired military para hindi na beholden sa administration. They can already take whatever they want, ganon. Ayun. Retired military. Kaso, I don't think yun ang gusto nilang gawin eh. Ayun. Let's talk about the flood control project investigation. Ayan. Well, kasi ako kasi, di ba? Pragmatist ako, so goal-oriented ako eh. So, may mga correct steps depending on your goal. Di ba? Kasi kung goal talaga is to prosecute, of course, kailangan mo ng team ng mga justices, yung mga, di ba? Kasi, nakadepende, pero agree ako sa sinabi ni Sas kanina. Pati ni Mayor Magalong, yung mga sinuggest niyang mga kasama doon sa team, right? Kasi,
Importante si Mayor Magalong kasi meron na siyang track record na may binangga siyang presidente. Ah, May track record na siyang ganon. So, importante siya to actually lead that investigation. Kasi kapag yung nagli-lead is walang takot, of course yung mga kasama niya, okay, let's do it. Bahala na! Diba? although, Aryan view. Oh, ano na naman? ikaw ang kung ikaw ang magde-decide kung papaano i-handle ang investigation ng flood control project, paano ito gagawin? Sinabi ko na nga, di ba, magtayo kayo ng civilian military junta and then Bex, hindi ito, wala nang etos-etos. Hindi na ito po pwede nang gawa tayo ng investigation. This requires massive intervention. Bex, we're talking about 1 trillion. Hindi po tayo nag-uusap ng 20,000 pesos ang nawala or 100,000 pesos ang nawala. We're talking about 1 trillion. Bex, kahit 10,000 times kang mag-reincarnation, hindi mo matatapos bilangin ang 1 trillion kung mag-uumpisa ka ngayon magbilang. Pagod ka lang. True. Oh, kahit 10 times ka pang ma-reincarnate, hindi mo matatapos bilangin ang 1 trillion. Kung bibilang ka ng 1 every second, gano'n lang kasimple. Having said that, Well, if the people will not rise up with 1 trillion corruption, you don't have a country. As simple as that. You know, bakla. Bakla ng taon. You don't, parang, alam mo yun, na, ibibigay na naman yan sa mga politician, ibibigay na naman yan sa kanila, magchichikahan lang yung mga yan. Ako talaga, the military should speak up. Yan ang unang-unang dapat mangyari. The military should speak up. Ang labo niyo naman, mga friends. Protector of the people, 1 trillion. Di ba? Hindi ka po magsasalita, 1 trillion na. Kailan kayo magsasalita pag umabot na yan ng ano? Ano masunod sa trillion? Quadrillion. Pag umabot na yan ng quadrillion? Ganon? Hindi ko talaga, Joy, darating ang panahon, ganyan tayo. Bex, ang korupsyon na sa Pilipinas, 100 trillion na. Ayaw pa rin nilang investigate. pa rin makalsa. Investigate. Ito pa yung investigation pa rin ang iniisip nila. Oo. Look, yung kay Napoles, how much was that? That was in the billions, no? I think In billions. even more than. Scam worth. Let me check real quick. Kailangan na ho talaga gumalaw ng 10 billion. AFP. Oh. 10 billion. And that was, gusto ko lang ipaalala sa mga tao, na that was how many years ago? 10 years ago. Tapos ngayon nag-iisip pa tayo kung imbisigan. Tapos na yun, di ba? Ganun pa rin, iisipin na, paano i-imbestigahan. Wala nang imbestiga. People know. The military knows. They have intel funds. Imposible hindi mo alam. No? Ano dyan? Ano ginagawa mo? Hindi mo alam? 1 trillion na nanakaw, hindi mo alam? Kung meron ho kayong kamag-anak sa AFP o kung meron ho kayong kakilala sa AFP, friend nyo sa FB, i-share nyo ho itong video na to. Ayan, si Mayor Benjamin Magalong, isa na ho siya. Retirado na nga yan, pero yung paninindigan niya, yung prinsipyo niya, talagang pagdating sa korupsyon, ika nga, zero tolerance ho yung mamana yan. Kaya kailangan, yung mga nasa serbisyo pa, magsalita na rin ho kayo. Ika nga, hindi ko kasi kinikilabutan tong mga to Ang problema, ang ating AFP chief, no? Yung si Browner, hawak ko sa leg ni Marcos Jr., di ba? Wala ho, tingnan natin. Baka sa kailan kaya yung sambayan ng Pilipino, parang labas-pasok lang sa tenga nila itong corruption na to.
Yung tipong naghahanap lang sila na masisisi rin sa social media, hindi ho sila nagagalit. Kung meron man nung dapat sisihin dito sa isa na to, walang iba kung hindi ang administrasyon. Kasi ang implementing agency ng mga flood control project, executive ho yan. Nangyari ho lahat ng korupsyon na yan under ho sa supervision ng ating presidente, Marcos Jr. Yang si Bunoan natawa hindi ano nga lang yan, alter ego lang yun eh. Wala mang magagawa yaang si Manuel Bunoan kung walang basbas ni Marcos Jr. Diba? Lalo na yung mga malalaking infra project, hindi yung mangyayaring ano yan. Ika nga, ipipresenta nyo muna sa presidente yan bago implementation, bago ang construction, bago yung groundbreaking. Kailangan paliwanag nyo muna yung feasibility studies kung ano yung magiging ginhawa niyan sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, dito sa mga flood control na to, naghahanap ng masisisi itong si Marcos Jr. Ang dating parang ang bagsak pa ng sisi sa mga kontraktor. Hindi naman makakapagluko ang kontraktor kung merong malinaw na polisiya presidente. Kahit paano ho paikot-ikutin, kahit paano pa magpabangon itong si Marcos Jr., sa kanya papunta ho ang bola. Yun ho nga sigurado dito. Bakla, ikaw nga mawalan ka nga ng 20 pesos sa wallet mo, alam mo. And we're talking about flood control project, ha? We're talking about flood control project. People die because of faulty flood control project. Exactly. So ngayon, ano magagawa natin? Gagawa ng mga tao. Kaya ako talaga, kailangan kahit yung mga retired general, magsalita na kayo. Yan. Alam mo, himukay, this is not, mamamatay na rin naman kayo malap. Diyos ko, ilang years na rin naman kayo. Magsalita na rin kayo. 1 trillion. Gusto ko lang paalala. Again, sinasabi ko sa inyo, kahit 10 times kayong ma-reincarnate, bilangin nyo yung 1 trillion, magbibilang kayo ng 1 every second, hindi sapat ang 10 times ninyong buhay para mabilang ang 1 trillion. That is how much, how big it is. So, ako talaga, wala na parang, kay Janet na police 10 billion, siya lang yung nakakulong ito. Mayroon na, napunta ko sa kanya lahat yung 10 billion. Di ba sabi ko, si commissioner lang to. Alam mo yun, si Vizcaya, bakla, commissioner lang yan. Ano lang yan, parang kung totoo man kung totoo man yan, ano yan, parang Janet, ganyan din si Janet na police noon. Remember, bago yan nahuli si Janet, wala pa, hindi pa bumubuto yung issue. Ganyan din sila, pinapakita nila yung kayamanan nila na, ito yung anak niya nag-birthday sa may tent sa anong tawag yun? Yung sa tent sa Taguig. Ano? Anong tawag dito? Ganyan din sila, pinagmamalaki nila yung mga kayamanan nila. Ganyan din. Na-feature ata yung dati, si Janet o yung anak niya. Ganyan din, parang lifestyle. Rich lifestyle. Na mayaman. So, eto nga and this is the, ito yung lumalabas na sentiment ng MIU. Sabi nila, the military is guided by laws, the law state, they should be impartial, that's why we have the division to create a system of balance of check. If mga ilang military, it's just chaos. Hindi pa ba chaos yung 1 trillion na nakawan? Oo. And kaya nawawalan ako ng gana kasi parang sa totoo lang parang hindi sila hindi ba seryoso? Hindi ba seryoso yung Dex 1 trillion? Hindi ka pa bakla mawalan ka nga na ng 1,000, naluloka ka na. Totoo. Mga bakla kayo, aminin niyo, mawalan kayo ng 1,000 sa wallet. Gusto niyo ng dayok-dukin yung nagnakaw sa semento. Ito 1 trillion? Dead mo. Pagka hindi natin na-solve tong flood control project na to, yung corruption dito sa flood control project na to, wala na tayong pag-asa. Deserve nating mamatay lahat sa baha. Sa totoo lang. Naniwala ako dyan. Well, Correct. kasi no? Sino ba nag-initiate nung kinapo? Yes, Sasper. Sino ba yan? Ay, nakamute ka yata. Sino ba? Ha? Sino ba yan? Si Gabe Pineda. Ito yun rin yung West Philippine Sea atin ito. Siya yun? Ano rin siya dyan yung parang Admin. yun,
siya yung, hindi yung, ano siya yung Adjunct. nag-advocate siya ng nag-advocate siya na ipaglaban ng West Philippine Sea, ganun. O, Okay. Ayun. tapos, Ayun, hindi kasi tawag dito, may debate sila nung Gabe Pineda earlier. Ngayon, ang premise ng debate was, for Gabe, hindi nagmamatter ang women's clothing sa sexual assault. It's really, tiring, sa totoo lang. But anyway, buti nga pumayag siya makipag-debate sa inyo, no? Well, sabi nga nila, umiyak daw tsaka na-inlove sa akin, ewan ko. May message daw, PPM niya daw ako. Galit na galit siya talaga kaya, no? Pinoy Extreme. Galit na galit siya talaga. G na G talaga. Hindi kasi siya tinatantanan ni Pinoy Extreme, no? Naano rin ako dun sa mga niya. Mas medyo malakas din mga asar kasi. Oo. pag mga ganitong mga totoong buhay ang pag pinag-uusapan, cross-cutting, no? Walang kulay-kulay dahil lahat nakaka-relate. Alam mo yan. Dito, pero kasi talaga, may iba talagang mga kakamping na, saan ka ba nakatira? Di ba parang, saan ka ba nakatira? Parang si Yusek eh. Parang wala namang krimen. Paglabas ko ng bahay, wala naman eh. Di ba parang gano'n, di ba? Parang, yung mga tipong, nagsusuot naman ako ng revealing dahil gusto ko lang i-express ang sarili ko. Yeah, pero in what way? You would like to express yourself sexually? Huwag ka na kayo magbulahan. Turo. Oy, Ayan. chismisa na daw to. Ay, alis na rin ako at para matuloy kayo ng usapan nyo dyan. Yun nga, actually, ano na rin ako, mag-end ka na rin? Oo, mag-end na rin ako. Dahil 2:00 na ng madaling araw at, tawag dito, nahihilo na ako. kasi ngayon nga yung first day ng treatment ko. Para Okay, sa okay. butterfly, moment. Ayan. Ayun. So anyway, dito kayo, any words you want to leave to our 1,481 viewers? Well, siguro yung may iwan ko lang ng message sa sa community mo. Kasi yung sa akin wala naman, lang yan. Sumunod lang yan. So, sa community mo na lang siguro. Kasi yun nga, mabalik tayo sa ginagawa ni yung divide and conquer strategy para pagurin yung mga DDS into exhaustion. Ang masasabi ko lang, mas okay nga yun na may faction in the sense na kayang distinguish ng mga tao kung ano yung team ni Maharlika at ano yung team ng iba. So, ang gusto ko lang point out ay huwag kayong magsawang pumunta doon. Okay, huwag kayong magpatalo sa exhaustion na nakakasawing toxic, nag-aaway. Ganun talaga. Just choose a side ng faction to be distinct and then go. Tuloy nyo pa rin. Yun lang masasabi ko. Kasi nananalo sila sa divide and conquer. Ganon. If you're not going to push back, mananalo talaga. Yeah. Mananalo talaga sila. Yeah. Ayan. Adorable kayo. Thank you very much, ha. Ang haba ng live ko, no? Grabe. Ang dadaldal kasi ng mga tao, eh. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagstay, ha. Sas! Thank you! Ayan. Bye-bye. Sas, Baba na ako, ha. Thank you. Ikaw, Ma'am, ano ang iyong masasabi sa mga buhay-buhay? Nakamute ka, be? Well, ako, masasabi ko lang, maging totoo tayo. Alam mo yun, lang tayo, real talk. Alam mo yun, na, maganda yung ideals, di ba? Maganda yan. Pursue it as, you can educate your kids na sabi mo, kahit anong suot ng tao, kailangan mo respetuhin. Good yan. Pero, there are things that you cannot eliminate because that's just who we are, no? Because that's just who we are as biological beings, no? At ang second ko is itong sa flood control.
um, ano, ako talaga, May question pala ako sa'yo dyan. Gaano, yung kasi di ba, ano talaga sa'yo, kamay na bakal talaga eh. Na if you really want to solve this, eto lang ang way. But, what is the possibility that it will happen? it will not Tingin mo? happen. It will It not. will not happen. Kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, mauuwi lang to parang Janet Napoles part 2. Mm-mm. May, Mm-mm. may iuhulog, Ah. and then pag nahulog na, wala na yung mga kasangkot. Oo. Oo. Ayun. Diba? Yun nga eh, kasi yun yung nakakaiyak eh, sa totoo lang. Yun yung nakakaiyak. Kasi malabo talaga na ganon. Malabo talaga na ganon na. And ang nakakalungkot dito is if we would not be able to figure out how to correct this. Ano lang siguro talagang kanya-kanya na lang tayo. Oo. Kaya nga, Dating parang ganun ho talaga yung mangyayari dyan. Ako, ano na to ito na yung ika nga, moment of truth. Di ba? Sa pakikipaglaban dito sa mga laban natin sa ating bansa, no? Pagdating sa korupsyon, no? Sa kung ano pa man, no? Ito na ho, ika nga yung, sa tingin ko pagka dito wala pa rin nangyari, wala na ho talaga. Ano na ho tayo, kumbaga, sobrang, yung moral ho, talagang bababa. Pagka dito sa isa na to, walang nakakulong na mga politiko, kasi hindi ho lalakas ang loob. Hindi ho lalakas ang loob nitong mga kontraktor na to kung wala ho silang kasapakat na politiko, di ba? Yun ang sigurado natin doon. magpa-pile up lang siya eh. 1 trillion in 3 years. Bakla, in 3 years, 1 trillion. So, pag hindi talaga ito nalipon, in the next 3 years, magdodoble na yan. And then the next, so kaya nga, sabi ko sa darating ang araw, Mare, 100 trillion na raw nawawalang pera ng bayan. Nawawalan sa gobyerno. Grabe. So kailangan talaga siyang kalusin. Kasi ang nangyayari ngayon, alam mo yon, they are like gardeners who are trying to solve the weed problem by just cutting the leaves. Alam mo yun? Bakla tanggalin mo yung ugat. Otherwise, bubunga lang yan. At alam nila yan. Alam ng mga politiko yung nangyayari yan. Alam nila yung kalakaran yung ganyan. Kasi hindi ka naman makakapagnakaw ng ganyan mga kalalaki if there was no flow of corruption already going on. Kasi nagpaano lang yan nagpapalit lang yan ng tao ito na, may sistema ng corruption. Ano nang ganap. Diba parang may kinento kasi ang inyong best friend si Harry Roque sa akin noon sa Congress. Sa akin. Sa Congress, nung bago siyang congressman, ang dami daw sa Congress ng mga staff na syempre wala na yung mga congressman nila, nandiyan sila, tapos ang inaalok nila, kailangan nyo kami sa liquidation. Yeah. Gets nyo? Kasi Kailangan natin gagawin. Alam na nila yung gagawin. And it's the same thing as this one. Lahat yan, alam na nila yung gagawin, kung paano palulusutin ganito, ganyan. And everyone knows that in government. Alam mo naman sa Pilipinas ako, nung kampanya, may nakilala ko, contractor sila. Pero gusto ko sa kanya honest. Sabi niya, ako contractor kami, pero nagko-contractor kami, pero ginagawa naman namin ng maayos. Tapos pinapakita niya, ito, kami ang gumawa niyan. Pero yun nga, nagko-contract kami sa DPWH na meron kami interest, ganyan. Pero ginagawa naman namin yung trabaho, hindi kami nag-ghost project.
Yung pinakita niya yung kalye, yung pinakita, ito gawa namin yan, ganito. So parang, I think, kahit yung mga contractor na matitino, na alam nila nagbibigay ng for the boys. Diba, sinabi ko na yan before, pati sila naluloka na sa level ng corruption. Correct. Kaya nga kaya nga ako at the onset, parang yung mga contractor, mga commissioners lang tong mga to. I mean, kung ikaw contractor ka, you would want to do your business, right? So, regardless, kahit sinong nandyan, kung ano yung rules na isa-set ng mga nasa DPWH, ng nasa mga senador, mga whoever who can influence the DPWH contract. O di syempre, yun ang laro mo. Diba? Kung sasabihin nila 70% ang katkungan, di 70% ang katkungan, then 30% sa contractor, you want to do business Diba? I'm not saying na wala silang problema yung mga contractor. I'm not saying na hindi sila kasali dito. Of course, syempre, hindi naman magiging posible yung krimen kung wala sila. Meron pa rin silang kasalanan. Pero ang point is that yung mga contractor is still going to do business regardless kung sino ang nandyan. So ngayon, kung ngayon na nagkaroon ng massive katkungan and they are part of it, ang most guilty dito ay yung mga nasa government, yung mga nag-provide ng rules kung bakit naging ganun ang katkungan dito na halos wala nang matera doon sa totoong project. Ayun, ganun lang. Ayan. Nawala si Sas. Hindi na mute lang siya. Anyway, Sas, final answer, wala ka nang sasabihin? Sas? Wala na, yun na lang masasabi ko. So I think, well, of course, no. We're hoping na may patunguhan ng investigation. Ano ba magagawin natin kundi mag-hope? Correct, oo. Totoo. Hopya na naman. Diba? Hopya na naman. Hopya. Pero yun ang hinihiling na. Siyempre, ang gusto natin is drastic. Hindi na yung pwede magpabet. Drastic. Correct. At huwag sana itong mauwi sa Janet Apoles Part 2 na isa lang yung hinulog at lahat nakalusot.